Gaano ba kadalas dapat mag-post sa Facebook? Araw-araw ba? 2 beses sa isang araw? O kailangan bang marami talagang post para mas mabilis lumaki ang reach mo? Kung nagsisimula ka pa lang bilang Facebook content creator, halagang malaman mo ito. Hindi lang pala dami ng post ang mahalaga. Mas matimbang ang consistency, ang kalidad ng gawa mo, at kung paano tumutugon o nagre-react ang audience mo sa content mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung gaano kadalas talaga magandang mag-post sa Facebook at paano ka makakabuo ng posting routine na kaya mong panindigan ng matagalan. Unang-una sa lahat, walang iisang tamang bilang ng post na siguradong magpapalaki agad ng reach o followers mo. May mga creator na okay na sa isang post lang bawat araw. May iba naman na ilang beses lang sa isang linggo ang nakakapag-post. At syempre, may mga creators din na mas madalas mag-upload kasi full-time talaga silang gumagawa ng content. Ang pinakamahalaga, hanapin mo kung ano ang kaya mong panindigan. Dahil mas mabuti pang regular kang nakakapag-post ng tuloy-tuloy kaysa maglabas ka ng sobrang daming content ngayon, tapos bigla ka nalang mawawala ng ilang araw o linggo, di ba? Kung nagsisimula ka pa lang, pwede kang magsimula sa isang dekalidad na post bawat araw. Kung kaya naman ito ng oras at gamit mo. Pero kung hindi mo talaga kayang mag-post araw-araw, ayos lang yon. Halimbawa, pwede kang magsimula sa 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Ang tunay na layunin dito ay makabuo ka ng nakasanayan na hindi ka madaling mapagod o ma-burnout. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na maglabas ng napakaraming content kung kapalit naman nito ay bababa ang kalidad o magiging paulit-ulit na lang ang iyong mga gawa. Isa ito sa pinakamahalagang dapat mong tandaan, ha? Hindi ibig sabihin na mas marami kang posts ay mas marami na agad ang views mo. Kung 10 posts nga ang nagawa mo, pero halos pare-pareho lang ang topic, walang malinaw na mapapala ang manonood, o minadali mo lang ang paggawa, hindi ibig sabihin ay magiging matagumpay lahat yan. Mas magandang itanong mo muna sa sarili mo, may matututunan ba sila dito? May makukuha bang halaga ang audience ko? Nakakaaliw ba ito para sa kanila? O may dahilan ba para panoorin o basahin nila ito hanggang sa dulo? Kapag may malinaw na layunin ng content mo, mas malaki ang tsansa na tumatak ito at maging makabuluhan para sa kanila. Minsan, naiisip natin, kailangan kong mag-post na ngayon kahit wala talaga akong maisip. Pero alam mo, hindi magandang ugali na basta may ma-upload lang, di ba? Mas mainam pa rin kung may content plan ka. Halimbawa, pwede mong sundan ang ganitong ayos. Lunes, may matututunan silang tip o kaalaman. Martes, kwento mo mismo o yung mga bagay na madali nilang makakonekta. Miyerkules, step-by-step na gabay o tutorial. Huwebes, maikling mensahe na makakapagpalakas ng loob nila. Biyernes, itanong mo sa kanila para mag-usap kayo. Sabado at Linggo, mas magaan o nakakaaliw na nilalaman. Hindi naman kailangang eksaktong ganito ang gawin mo, ha? Ang mahalaga, may sistema ka na sinusunod para hindi ka na araw-araw na lang nag-iisip kung ano ang ipopost mo. Kapag tuloy-tuloy ka na sa pagpopost, obserbahan mo kung anong klase ng content ang mas tumatatak at nagugustuhan ng audience mo. Hindi lang naman bilang ng views ang dapat mong tingnan, di ba? Pwede mo ring isaalang-alang ang mga ito, yung mga komento, kung ilan ang nag-share, mga reaksyon nila, gaano katagal sila nanonood o nagbabasa, kung nakikita mo ito sa iyong data, at kung ilan ang madalas bumabalik o nakikilahok sa mga gawa mo. Dito mo talaga malalaman kung anong mga paksa o estilo ang mas kinagigiliwan nila. Kapag may content na maganda ang naging tugon, pwede kang gumawa pa ng mga kaugnay na paksa. Hindi naman ibig sabihin ay kokopyahin mo na lang ulit ang parehong post. Gamitin mo lang ang natutunan mo para mas mapaganda pa at mas ibigay ang talagang gusto nilang makita. Isa pa sa madalas na pagkakamali ng mga nagsisimula, ang ikumpara ang sarili sa ibang creators. Nakikita mo silang nakakapag-post ng 3, 5 o higit pa sa isang araw, tapos mapapaisip ka, kailangan ko rin sigurong gawin yon para makasabay? Pero tandaan mo ito, magkaiba kayo. Iba ang schedule nyo, iba ang karanasan, gamit, audience at paraan ng paggawa nyo. Kung kaya nilang maglabas ng marami at dekalidad pa rin, maganda yun para sa kanila. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan mo ring gayahin ang bilis nila. Ang pinakamahalaga, hanapin mo yung dalas ng pagpo-post na kaya mong panindigan ng tuloy-tuloy. Isipin mo kasi ang paggawa ng content, parang pagbubuo ng magandang nakasanayan, di ba? Kung ngayon ay pipilitin mo maglabas ng 10 post, tapos bukas ay ubos na ang lakas mo at mawawala ka naman ng 1 linggo, hindi yan magandang diskarte para sa matagalan. Mas mainam pa rin ang makatotohanan at kayang-kayang sundin na schedule. Pwede mong sabihin sa sarili mo, magpo-post ako ng 1 dekalidad na content bawat araw. O kaya naman, magpo-post ako tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kapag kaya mong panindigan ang ganitong ayos, mas magiging maayos at hindi nakakapagod ang paggawa mo ng content. Malaki ang pagkakaiba ng tuloy-tuloy na pagpo-post sa pagpupuno lang ng feed o spamming. Ang consistent posting, iyon yung regular kang nagbabahagi ng content na may silbi, nakakaaliw, o may malalim na mensahe.
Ang spamming naman, iyon yung sobrang dami mong inilalabas, pero kulang sa halaga o paulit-ulit na lang naman ang laman. Kaya huwag mong isipin na kailangan mong sakupin ang feed ng mga tao para lang mapansin ka nila. Hindi lang basta makapag-post ang dapat mong layunin. Ang tunay na goal mo ay gumawa ng content na may dahilan para panoorin, basahin, at pag-usapan nila. Kung hindi mo pa sigurado kung ano ang tamang dalas para sa'yo, mag-eksperimento ka muna. Halimbawa, subukan mong sundan ang isang schedule ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang linggo. Pagkatapos, tingnan mo kung paano naging takbo ng mga content mo. Tanungin mo ang sarili mo, anong paksa ang mas maraming nakipag-ugnayan? Anong estilo o format ang mas maraming nanonood hanggang dulo? Anong content ang mas madalas na kinokomentuhan o ibinabahagi? At alin naman ang hindi gaanong tumatak sa kanila? Pagkatapos mo itong malaman, ayusin mo na ang diskarte mo base doon. Hindi naman kailangang perpekto agad ang schedule mo sa simula pa lang. Matututunan mo yan ng paunti-unti habang lalo mong nakikilala kung sino ang mga sumusuporta sa'yo. Kaya, gaano ba talaga kadalas dapat mag-post sa Facebook? Ang simpleng sagot, mag-post ng regular. Pero huwag mong isakripisyo ang kalidad para lang dumami ang bilang ng post mo. Kung nagsisimula ka pa lang, magsimula sa schedule na talagang kaya mong panindigan. Pwedeng araw-araw, kung kaya mo naman. Pwede ring ilang beses lang sa isang linggo. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka, may malinaw na layunin ang bawat gawa mo, at ginagamit mo ang mga natutunan mo para mas mapaganda pa ang diskarte mo. At tandaan mo ito, hindi karera ng paramihan ang paggawa ng content. Ang tunay na layunin ay makapagbigay ng bagay na may halaga para sa mga taong talagang naghahanap nito. Kung baguhan ka pa lang, huwag mong pilitin na maging perpekto agad. Magsimula sa kung ano ang kaya mong gawin ng tuloy-tuloy, matuto mula sa resulta, at unti-unting gumanda habang tumatagal. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-follow mo na ang page para sa iba pang simple at practical na tips tungkol sa paggawa ng Facebook content. At kung may kakilala kang kapwa creator na nagsisimula pa lang, i-share mo na rin sa kanya to. Baka makatulong din ito ng malaki sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Tuloy lang tayo sa paggawa ng content. Kaya mo yan!